Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Dear Mystery, tawagin ninyo na lamang ako sa pangalang Angelica Reyes, 35 years old, taga-Taguig, Metro Manila. Ang ibabahagi kong kwento ay isang di makakalimutang trahedya na nangyari sa aming pamilya na hanggang ngayon hindi pa rin namin matukoy kung may katotohanan ba ang sinasabing dahilan sa likod nito. Ako'y tubong probinsya sa Visayas. Ang pangyayaring ikukwento ko ay nangyari nung ako'y nasa 10 taong gulang pa lamang. Hindi ko makakalimutan ang kwentong ito sapagkat ito'y parang naging misteryo na lamang na napapagkwentuhan bawat taon tuwing death anniversary ng mga pinsan ko at ng kaibigan nito. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Mga binata ang 3 pinsan ko. Sila ay magkakapatid na itago na lamang natin sa mga pangalang 1, 20 anyos, si 2, 19 anyos, at si 3 naman ay 18 anyos. Nag-aaral sila sa isang sikat na universidad sa Visayas. 2 sa kanila ay nag-aaral ng kursong pre-med at ang isa naman ay fine arts. Mga magagandang lalaki ang mga pinsan ko. Mapuputi, matatangkad, at chinito. Galing kasi kami sa mga angkan ng mga mistiso at yung tatay naman nila ay galing sa angkan ng mga chinoy. Parang mga bida ng F4 ng Meteor Garden ang dating nila. Bilang mga binata na pogi at lapitin sa mga ladies, dagdag pa na may pera ang pamilya nila, mahilig sila mag-party tuwing Friday night. Hindi rin naman kasi istrikto ang mga magulang nila kasi mababait at masipag naman sa school ang mga ito. Kaya pinapayagan sila sa mga gusto nilang gawin. Year 2000, Friday the 13th, nangyari ang insidenteng ito. Nagpaalam ang aking mga pinsan na magkikita-kita silang magbabarkada. Mami, lalabas kami nila 2 at 3 mamayang gabi. Dadali namin yung adventure. Okay lang, Mi? Okay lang, son. Pero Webes pa lang naman ngayon na, di pa naman Friday. Oo, Mi. Kaso birthday ni Tommy. Nagkaya yan, kaya ayun. Tuloy kami mamaya. O sige, basta yung mga kapatid mo ha, huwag mong pababayaan. Like I always remind you, sons, drink moderately. Yes, Mom. Saad ng 3 binata. Sakay ng isang Mitsubishi Adventure ang 3 pinsan ko. Si Uno, ang driver, nung gabing iyon. Kasi siya lang ang may lisensya sa kanilang 3. Pinick up nila ang 2 pa nilang mga kaibigan na sina Wax at Tommy. Nung kumpleto na sila, saka sila nagtungo sa isang sikat na bar sa aming lungsod. Uminom at nakipagsayawan hanggang inabot na sila ng madaling araw. Si Uno, bilang driver ng sasakyan, hindi siya nagpasobra ng inom. Uminom lang siya ng tama lang na maihahatid pa niya ang mga kaibigan at silang magkakapatid sa bahay nito ng ligtas. Bandang 2:30 na ng madaling araw, nagyaya na si Uno umuwi. Mga Brad, mukhang nakakarami na tayo Tara, uwi na tayo. Sige kuya, mukhang di na makalakad ng maayos tong si Tommy. Saad ni Dos. Sumakay na muli sila sa sasakyan. Si Uno sa driver seat, si Dos katabi naman ni Uno. Habang ang 3 ay nasa backseat, napagitnaan nila si Tommy na halos hindi na makaupo ng maayos sa kalasingan nito. Dahil sa sobrang kalasingan ni Tommy, nais na nilang maihatid ito ng mabilis sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon ang pinsan kong si Uno na mag-shortcut na lamang. Dahil mas may mabilis na daan naman pauwi kila Tommy. Yun nga lang, lubak-lubak ang daan doon at napapalibutan ng matataas na kugon. Habang binabaybay nila ang daanan, meron isang babae ang pumara sa kanila sa unahan.
Normal na suot naman daw yung blouse nitong puti at knee-length na palda. Kaya walang anuman silang paghihinalang masama rito. Kaya naman, huminto sila at nagtanong. Bakit to ate? Anong may tutulong namin? Tanong ni Kuya Uno. Kailangan ko sanang makauwi sa amin. Kaya lang, wala nang dumadaan na tricycle. Pwede po ba akong makisakay? Tanong ng ating pumara sa kanila. Pwede naman. Saan ba kayo banda? Dagdag na tanong ni Kuya Uno. Malapit lang. Diyan lang ako bababa sa may kurbada. Sabi ng babae. Kurbada? Sure ka? Wala namang mga bayat sa kayan dun ate. Atid ka na lang namin sa inyo mismo. Baka mapano ka pa. Saad ni Kuya Uno. Hindi. Sa kurbada lang ako bababa. May nag-aantay dun sa akin. Sambit naman ng babae. O sige, ikaw bahala. Pero okay lang na sa pinakalikod ka na lang sumakay. Lasing na kasi itong kasama namin eh. Baka masukahan ka pa. Dagdag pa ni Kuya Uno. Okay lang. Salamat. Sumakay na ang babae sa pinakalikod na bahagi ng sasakyan at lumabas na sila ng shortcut. Nasa main road na ulit sila. Mabilis ang patakbo ni Kuya Uno dahil wala namang mga tao at sasakyan sa kalsada sa probinsya, lalo na't madaling araw na ang mga sandaling iyon. Nung malapit na silang makarating sa kurbada, nakita ni Wax na sinilip ni Kuya Uno ang babae sa rear view at bigla na lang napasigaw ito at nangyari ang hindi inaasahan. Nakarating sa aming pamilya ang masamang balita na naaksidente sila Kuya Uno, Dos, Tres at mga kaibigan nito doon mismo sa may kurbada. Wala ibang sasakyan o punong nabangga sila sa insidente. Nagpagulong-gulong lamang ang sasakyan nito sa may kurbada mismo at tumilapon ang sasakyan sa mataas na damuhan. Dahil sa malakas na impact, dead on the spot ang tatlo kong pinsan at kaibigan nitong si Tommy. Ang tanging naligtas lamang sa aksidente ay si Wax. Marahil nagtataka kayo kung ano ang nangyari sa babaeng isinakay nila. Wala, kasi walang babae. Walang bakas ng dugo o katawan ng isang babae ang nakita sa lugar ng aksidente. Nung magkamalay na si Wax, isinalaysay niya sa mga investigador ang lahat ng pangyayari nung gabing iyon. Gumawa pa ng mga karagdagang investigasyon ang mga pulis para tignan ang anggulo ng foul play. Ngunit wala silang makuhang sapat na ebidensya rito. Ayon sa investigasyon, maayos ang kondisyon ng sasakyan. Hindi rin naman kinonsidera ang pahayag ni Wax dahil wala rin silang makita ni isang ebidensya na susuporta rito. Iniisip na baka dahil lang ito sa trauma at head injury na dulot ng aksidente ni Wax yung mga salaysay nito. Kaya ang konklusyon sa report ng mga investigasyon ay accident due to overspeeding and driving under the influence of alcohol. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin ang naging salaysay ni Wax. Kahit paulit-ulit siyang tinatanong sa totoong nangyari, paulit-ulit pa rin naman niyang ginigiit tungkol sa babaeng na isakay nila. Kung ano man ang nakita ni Kuya Uno sa rear view bago sila maaksidente, tanging mananatili itong misteryo sa aming pamilya habang buhay. Totoo man o hindi ang salaysay ni Wax patungkol sa estrangherong babaeng isinakay nila, isa lang masasabi ko, napakasakit ito na trahedya para sa pamilya ng lahat ng namatayan dahil sa isang iglap, 4 na buhay agad ang nawala. Ikaw, may karanasan ka na rin bang kababalaghan sa gitna ng daan? Ibahagi sa comment section. Malay mo, ito pala'y nagsisilbi lamang babala para sa mas maingat na pagmamaneho mo.